Itong si Manny Pacquiao, itong issue ni Manny Pacquiao ngayon, itong Pacquiao camp ay nag-endorso sa PDP laban. O ayan, bumaliktad na sila. Ano itong balita na ito? Ito, ipakita ko pa rin ito. Ano yan? Atty. Claire Castro, tingnan nyo. Kaalyado ito ni Bongbong. Tingnan nyo ha. No? People's Champ Movement in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition alyansa para sa Bagoong Pilipinas o President Ferdinand Marcos Jr. in the upcoming midterm election. Ha? Pati yung Pacquiao ha? People's Champ Movement. People's Champ. Kay Manny Pacquiao ito. Pero PDP ang sinuportahan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw at panibagong updates, panibagong vlogs. Ito, una nating pag-uusapan ha, itong hiling ng kampo ni former President Duterte sa limitasyon sa identity documents ng mga biktima, tinanggihan raw ng ICC. Okay, ito, very interesting po itong topic na ito, no? At alamin natin ang buong details dito na ito ay patungkol po sa mga ebidensya, no? Na hiling ng kampo ni FPRRD na dapat bawat isa, no, kung yung magtitestigo po ay dapat mag-provide sila ng identity documents. Para sa akin basic naman yun eh. 'Di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ha. Itong si Atty. Claire Castro, itong PCO ng Malacanang, nagpapa-press briefing ito kanina, no? At tinanong siya patungkol po dito sa bumabagsak na rating ni Bongbong Marcos. At sinabi po ni Atty. Claire Castro na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos dahil raw sa mga kumakalat na fake news. Panoorin natin yan mamaya ha, kasi po tinatanong siya at meron siyang mga sinasabi doon na nakakatawa. Okay, ipapakita ko yung video na yan mamaya. Okay? Okay, sa last but not the least, maraming topic pala tayo ngayon eh. Itong si Manny Pacquiao, itong issue ni Manny Pacquiao ngayon, itong Pacquiao camp ay nag-endorso sa PDP laban. O ayan, bumaliktad na sila. Bakit hindi nyo i-endorse yung sarili ninyong Bagoong Pilipinas? Bakit napunta na kayo sa kabilang bakod? Di ba? Kasi alam nila, no, na dihado na sila. Kasi si Bongbong Marcos, sobrang bagsak na po ang rating. Yan ang na-realize nila. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha, at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay, so kagaya nito, breaking news ito. So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, so unahin natin muna itong patungkol po sa ano itong balita na ito. Ito, ipakita ko pa rin ito. Ano yan? Atty. Claire Castro, tingnan nyo. Kaalyado ito ni Bongbong. Tingnan nyo ha. Wala pa man akong exact na mga details dito. Wala pang follow-up balita dito ha. Pero ito yung sinabi ng Politico Regional. The camp of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party People's Champ. Okay? Meron silang Local Party People's Champ Movement o PCM, no? People's Champ Movement in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition alyansa para sa Bagoong Pilipinas o President Ferdinand Marcos Jr. in the upcoming midterm election. Ha? Pati yung Pacquiao ha? People's Champ Movement. People's Champ. Kay Manny Pacquiao ito. Pero PDP ang sinuportahan. Ano ka na ngayon, Manny Pacquiao? Dati sabi mo, yung mga Marcos, grabe yung magnanakaw yung mga Marcos, yan sabi mo. Pero karon, ha? Nakipagkaalyado ka na sa mga magnanakaw. Ikaw magsabi niyan, ha? Wala kami sinabing magnanakaw si Bongbong Marcos. Ikaw ang nagsabi, di ba? Mga magnanakaw. Pero kayo, nakipagkaalyado ka sa magnanakaw. Dahil nilaglag ang mga kasama. Pacquiao camp endorses PDP senatorial bets. Hoy Pacquiao,
i-endorso mo na lang yung sarili mo. Ay, Manny Pacquiao, I will endorse myself to be the Senator of the Philippines. Ay, mga Pacquiao camp naman, kayo naman talaga. I-endorso mo naman si Manny Pacquiao. Bakit PDP yung in-endorso ninyo? Wala na. Ha? Panalong-panalo na tayo dito ha, mga DDS supporters. Yung PDP Duterte is mananalo ito. Wala na. Wala na talaga. Yung alyansa ng Bagong Pilipinas ha. Linisin nyo na ang inidoro para masaigo kayo tanan. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget guys ha, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi, okay? Okay, so unahin natin muna itong patungkol po sa balita, itong si former President Duterte, no, ang kanyang legal team na yung paghingi nila ng identity documents ng mga biktima. Para sa akin, tama naman itong mga hinihingi ng mga legal counsel ni Duterte. Diba? That is very, para sa akin, this is my own opinion, very basic yan. Hindi mo pwedeng iako mo ang kasalanan ni Duterte, itong mga biktima nito, na nang-aakusa kay Duterte na sila yung biktima. Nagugurgur yung aming mga pamilya. Kami yung nabibiktima sa war on drugs. Without them providing them an identity. 'Di ba? Basic 'yan. Kahit nga sa mga driver's license, 'di ba? Bago ka maka-drive ng isang motor o sasakyan, hinihingan ka ng driver's license kasi po that will be yun ang pagbabasihan kung sino ang nag-drive. Kagaya rin yan dito. Nang-aakusa kayo ni former President Duterte. Ito, 30,000 yung mga nagugurgur sa panahon ng war on drugs ni Tatay Digong. Matatawag na hearsay yan kapag hindi kayo makaprovide ng mga identity documents dito sa mga pamilya dito. And the basic for that is passport or driver's license. Diba? Ito, panoorin natin ito ha, kasi po controversial ito Play. Hindi kinatigan ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang iling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong Alam nyo ICC, no? Sa totoo lang, kayo po ay International Criminal Court. By the word itself, sa meaning ng ICC, no? Kayo na yung pinakamataas. Hindi naman siguro bulag-bulagan tayo dito na si Duterte talaga yung may kasalanan dito. Paano kung hearsay lang yan? Yang 30,000 na inakusa sa kanila, no? Na si Duterte ang mga gumurgur dyan. Unfair naman yan on the part of former President Duterte kung hindi natin ma-verify yan, na totoo yan. And we can verify that one by letting them provide an identity documents dito sa mga pamilya. Dito sa 30,000 di umanong sinasabi nilang inakasuhan si Duterte. 'Di ba? Ako wala talagang mali ang ginawa sa legal counsel ni Duterte. Tama 'yun. Identity documents, that is being fair. Why can't you provide? Kayong mga nagpapanggap na mga biktima di umano sa war on drugs. Dahil alam natin na fabricated. Di ba? Mahirap kasi mag-provide ng isang fabricated evidence. Wala tayong dyan, di ba? Analysis ko lang dyan. That's my own opinion. Pabatayan ng identity o pagkakakilanlan ng mga sinasabing biktima ng war on drugs na gustong makisali sa kaso ng dating Pangulo. Sa 20 pahinang kautusan na inilabas ng pre-trial chamber, nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima, kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Yung tama naman Para sa akin, that is fair, no? Lahat ng itong mga dokumentong hinihingi na ito yung magpapatunay na tunay kayong tao. Di ba? Very basic yan. Kung ikaw gusto mong tumistigo, o ikaw gusto kang tumistigo, alangan naman papuntahin ka doon na dapat malaman sana ng ICC na itong mga kinuhang mga testigo na ito, hindi lang ito basta-basta kinuha doon sa gilid ng tindahan.
nakabili ng suka. Suka na naman. Di ba? Dapat meron silang identity na nagpapatunay na sila ay Pilipino, sila ay kamag-anak doon sa biktima. Oh, ito yung sidula, ito yung SS. Oh, talagang Pilipino ka. Oh, hindi basta-basta pinulot ka lang diyan sa tabi-tabi. Tama naman basic. Very basic. Katwiran ng PTC, sapat naman ang safeguards sa proseso ng pagtanggap ng mga biktimang makikisali sa kaso para maiwasan ang mga fake victims at pandaraya. Una nang hiniling ng kampo ng dating Pangulo na limitahan. Alam nyo, sa totoo lang, mapipeke nga yung ID ngayon Meron dyan. Sa Maynila, merong marunong gumawa ng kahit nga diploma, ginagawa. Fake IDs, ginagawa. Diba? So dapat naman, they have to, para sa akin dapat i-verify natin yung mga testigo. Diba? Hindi basta-basta na ganun lang. Lamang sa national ID at passport ang mga dokumento na pagbabatayang ng pagtanggap sa mga nagpapakilalang biktima ng war on drugs upang maiwasan ang anilay mga pandaraya dito at huwag masingitan ng mga magpapakunwaring mga biktima na gusto. SS, ang dami dyan mga magpakukunwaring biktima. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman